Itinuturing na may pinakamalaking mga reserbang langis sa mundo ang Venezuela, na umaabot sa 303 billion bariles ng demonstrated reserves. Gayunpaman, isang malaking bahagi ng langis na ito ay binubuo ng extra weight na langis na maaaring hindi economically viable na i-produce sa kasalukuyang presyo sa merkado. Kaya't maaaring hindi lahat ng bariles galing sa Venezuela ay talagang mapasama sa kategorya ng demonstrated reserves. Sa kabilang dako, kilala sa kanyang kayamanan sa langis, nagdeklara ang Saudi Arabia ng 264 bilyong bariles na demonstrated reserves noong 2005, na tumaas ng 267 bilyong bariles noong 2014. Hindi katulad ng Venezuela. Itinuturing na economically feasible na agad ang mga bariles ng Saudi Arabia kahit bago pa ang pagtaas ng presyo ng langis. Kahit nakakagulat, kasama rin ang Pilipinas sa larangan ng mga reserbang langis at gas. Bagaman tila hindi pangkaraniwan, titingnan natin kung lampas ba sa reserbang langis ng higanteng Saudi Arabia ang Pilipinas. Una, tuklasin muna natin ang mga reserbang langis at gas ng Saudi Arabia. Saudi Arabia ang pangunahing producer at tagapag-export ng langis sa buong mundo, na may higit 260 bilyong bariles ng kilalang mga reserbang langis. Ang karamihan sa mga reserbang langis na ito ay matatagpuan sa Eastern Province, kabilang ang mga pinakamalaking coastal field sa Ghawar at ang pinakamalaking offshore field sa Safania, sa Arabian Gulf. Sa kasalukuyan, mga refinery sa Saudi Arabia ay humahalaw ng humigit kumulang 8 milyong bariles ng langis kada araw. May mga plano pa na madagdagan ito ng 12 milyong bariles kada araw. Bilang pangunahing player sa global energy industry, ang mga patakaran ng Saudi Arabia tungkol sa langis, natural gas at mga produktong petrolyo ay may malalim na epekto sa merkado ng enerhiya at sa global economy. Hindi nakakaligtaan ng Saudi Arabia ang kanilang responsibilidad na tiyakin ang katatagan ng supply at presyo ng langis. Ang kaharian ay aktibong nakikialam sa mga panahon ng krisis, gaya noong Gulf Crisis noong 1991, ang Iraqi War noong 2003 at ang mga fluctuation ng merkado noong dulo ng dekada 1990. Bilang tugon sa anumang posibleng pagbaba ng supply ng langis, epektibong naibsan ng Saudi Arabia ang epekto sa global na ekonomiya sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang produksyon. Ang kakayahang mag-adjust ng produksyon ng langis ng Saudi Arabia ay naaayon sa kondisyon ng merkado at sumusunod sa mga alituntunin na itinatakda ng Organization of the Petroleum Exporting Countries or OPEC na nabuo noong 1960. Layunin ng OPEC na pagsamahin ang mga patakaran sa petrolyo sa mga kasaping bansa nito. Tiyakin ang katatagan sa internasyonal na merkado ng langis sa pamamagitan ng pagbawas ng pagbabago sa presyo. Bilang pangunahing kasapi at pinakamalaking producer sa OPEC, may mahalagang papel ang Saudi Arabia sa paggabay sa organisasyon upang magkaroon ng kooperasyon sa mga isyu ng enerhiya. Sa mga taon, madalas itong tumayong pangunahing puwersa ng OPEC. Ang mga strategies invention ng Saudi Arabia ay matagumpay na nakaiiwas sa mga krisis sa merkado na maaaring makaapekto sa parehong mga producer at mamimili ng langis. Halimbawa, noong Gulf Crisis ng 1990 at 1991, kung saan humarap ang pandaigdigang merkado sa pagkawala ng 4 na milyong bariles bawat araw ng supply ng krudo mula sa Iraq at Kuwait, agad na nagtaas ng produksyon ng Saudi Arabia. Ang proactive approach na ito ay nakapigil ng potensyal na mapanganib na kakulangan sa pandaigdigang stock. Katulad na pag-a-adjust sa produksyon ang nagaganap sa iba pang turbulent chapter, tulad ng mga pagbabago sa merkado noong dulo ng dekada 90 na nagpapakita ng dedikasyon ng Saudi Arabia sa pagpapanatili ng kahusayan sa pandaigdigang supply ng langis. Ang taong 2003 ay nakikita ng digmaang Iraq, hindi mapagkakasunduang paggawa sa Venezuela, mga sagabal sa supply ng Nigeria at mga tunggalian sa pagitan ng Russian oil giant na Yugos at ang pamahalaan ng Russia. Higit sa kanilang kilalang status sa industriya ng langis, may malalaking reserbang likas na gas ang mga bansang nasa Middle East, lalong-lalo na ang Saudi Arabia, kabilang ang mga nauugnay at hindi nauugnay. Ang likas na gas na ito ay nagiging mapagkaibigan sa kalikasan na pinagmumula ng enerhiya para sa urban at industrial na mga layunin. Ang mga pangunahing pabrika ay gumagamit ng gas bilang sangkap sa produksyon ng petrochemicals, pataba, bakal,
at iba't ibang mga produkto na nag-aambag sa isang maunlad na sektor ng industriya. Ang patuloy na pagsusuri sa Saudi Arabia ay nagpapatuloy na nagtatagpo ng mahahalagang yaman ng likas na gas na may mga kahalintulad na reserba na natuklasan sa Eastern Province malapit sa Greg at timog kanluran ng Guara oil field. Kaalam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo. I-check ang link sa description at comment section ng videong ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Sa kasaysayan, ang karamihan sa likas na gas na na-produce sa Saudi Arabia ay kaugnay sa produksyon ng krudo at inaapoy. Gayunpaman, sa pagpapatupad ng Master Gas System noong dekada 70, isang ambisyosong proyekto ng Saudi Aramco, ang gas ay ngayon ay nasasalok at iniinika sa buong bansa. Aktibong hinahanap ng Saudi Arabia ang foreign investment sa likas na gas na nagbibigay daan sa pagpapalawak ng kanilang portfolio ng enerhiya. Tingnan natin ang Pilipinas, kung saan kinumpirma ng bansa ang pagkakaroon ng komersyal na viable na dami ng hydrocarbons sa kahit sa mga baybayin at malalayong lugar. Gayunpaman, ang pag-unlad ng potensyal na yaman na ito ay naantala dahil sa kakulangan sa investment at hindi sapat na pagsusuri. Pangunahin dahil sa mga alalahanin sa seguridad. Mula pa noong dekada 70, iilang buho lamang ang naitulak na nagbibigay ng kaunting ambag sa lokal na supply ng langis at gas para sa 110 milyong residente ng bansa. Ang kabuuang domestikong produksyon ng petrolyo at iba pang likido ay umaabot sa 37,000 baril kada araw. Isang malupit na kaibahan sa pang-araw-araw na konsumo ng bansa na umaabot sa 474,000 baril ayon sa ulat ng Department of Energy or DOE. Ayon kay DOE Secretary Alfonso Cosi, ilang gas wells ay inaasahang maubos na sa taong 2027. Bagamat may mga hamong ito, pinaniniwala ang may malaking reserbang hindi pa natutuklasang hydrocarbons ang Pilipinas na tinatayang nagkakahalaga ng $26.3 trillion. Ayon sa isang kamakailang ulat, bagamat ito'y medyo usapin, may kahalagahan ito. Isang bahagi ng mga reserba ng langis at gas ay matatagpuan sa pinag-aawayang Spratly Chain of Islands, kung saan ang aktibong mga oil field ay kasalukuyang nagbibigay serbisyo sa iba pang bahagi ng bansa. Inaasahan ang iba pang potensyal na deposito sa kahabaan ng lupa at karagatan. Noong 2018, ang DOE sa pakikipagtulungan sa China International Mining Petroleum ay nakadiskubre ng tinatayang 27.93 milyong baril ng inland oil sa Alegria, Cebu. Dito, tinatayang 3.35 milyong baril ang maaaring mabawi na bumubuo ng 12% ng kabuuang dami, kasama ang tinatayang 9.42 bilyong cubic feet ng likas na gas reserves, kung saan ang hanggang 6.6 bilyong cubic feet ay maaaring mabawi, bumubuo ng halos 70% ng kabuuang pagsusuri. Noong March 2022, nagkaloob ang DOE ng pahintulot sa SK Ligwasan Oil and Gas Corporation, isang lokal na nagtatrabahong pagsusuri, na mag-develop ng Area 9 ng Cotabato Basin. Ang Mountain Pie Gas Well na matatagpuan sa 50-kilometer kanluran ng isla ng Palawan ay nagbigay ng kabuuang 1.94 trilyong standard cubic feet or TCF ng gas. Sa pagtatapos ng 2017, may reserba ang Pilipinas na umabot sa 75 milyong baril ng kaugnay na natural gas condensate, na kilala rin bilang natural gas fluids. Ito ay mga likidong may mababang density na hydrocarbon na matatagpuan bilang bahagi ng gas na nagtatanggal mula sa gas fields. Ang reserbang ito ay naglalarawan bilang mahalagang supply para sa 5 power plant sa Luzon, ang pinakamalaking isla ng bansa, na may kabuuang kapasidad na 3,200 megawatts. Ang mga kamakailan lang pagtaas ng presyo ng krudo at mga mataas na pangangamba sa katiyakan ng supply ay nagdulot ng pag-aalala sa mga mamimili sa Pilipinas na nag-udyok sa gobyerno na simulan ng isang programa ng subsidiya. Ang pag-asa para sa paghahatid ng krudo para sa Mayo ay umabot sa $107.91 bawat baril, na malapit nang magtala ng pinakamataas na presyo sa loob ng 9 na taon. Maliwanag na kinakaharap ng bansa ang hamon ng pag-angkin ng bagong pinagmulang enerhiya na likas na galing sa loob, kasama ang hydrocarbons, nuclear at iba pang likas na yaman.
Bagamat malaki ang agwat sa pagitan ng Saudi Arabia at Pilipinas pagdating sa reserbang langis at gas, ang huli ay na-experience ng mabilisang pag-unlad. Ang mga proyektong tulad ng paparating na solar park ay nagpapakita ng progreso at may mga hindi pa naiisang reserba sa Pilipinas. Ang bansa ay aktibong kinakaharap ang mga alalahanin sa seguridad, inihanda ang sarili para sa posibleng pag-unlad sa pandaigdigang tanawin ng enerhiya. Kaalam, ano ang masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Ano ang masasabi mo sa kalagayan ng Pilipinas at sa ating mga oil reserves? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito po ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.